Madaling araw pa lamang ay namamalengke na ang asawa ni Noel na si Pasing ng kanilang ititinda. Mga street food ang kanilang itinitinda. At ito ang pinagkukunan nila ng panggastos sa araw-araw. Maging ang pantustos sa pag-aaral ng kanilang 3 anak. Barbecue, balot, fishball, isaw, squid balls, at kikiam ang kanilang mga paninda. Nagtutulong-tulong sila sa paggagayak ng paninda. At pagsapit naman ng hapon, ay tinitinda na nila ito sa lansangan. Malapit lamang sila sa simbahan, kung kaya't marami ang bumibili sa kanila kapag araw ng Huwebes at Linggo. Ngunit kahit gaano pa man sila kasipag, ay hindi pa rin gumiginhawa ang kanilang buhay. Dahil sapat lamang ang kinikita nila sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay, at pati na rin sa eskwelahan, at kung minsan pa nga ay kinakapos pa rin sila. Si Noel lamang ang hindi nakapagtapos sa kanilang 4 na magkakapatid, at dahil doon, ay kinakaya siya ng kanyang mga kapatid, at ang baba lamang ng tingin sa kanya ng mga ito. Parang hindi nga siya kapatid kung ituring ng kanyang mga nakababatang kapatid, dahil sa estado ng kanyang buhay. Ngunit kahit ganoon, ay hindi na lamang niya pinapansin ang mga ito. Kahit pa nga siyang nagsakripisyo upang makapagtapos lamang ng pag-aaral ang mga ito. Nag-focus na lamang siya sa sariling pamilya at ang mga anak na lamang niya ang pagtatapusin niya ng pag-aaral. Ang pangarap niyang maging abogado ay pinangarap na lamang niya para sa panganay niyang anak na si Norman, na sa susunod na pasukan ay magkokolehiyo na. Habang abala siya sa pag-iihaw ng mga paninda, ay biglang lumapit sa kanya ang pangalawa niyang kapatid na si Roxanne. Isa itong nurse sa pribadong ospital. At isa rin ito sa talagang mababa ang tingin sa kanya at nilalait-lait ang trabahong meron siya. Ano na naman yun, Roxanne? Kung lalaitin mo na naman itong paninda namin, makakaalis ka na. Grabe ka, kuya. Itatanong ko lang sana, kung nasabi ba nila Marisa at Annalyn yung patungkol sa gaganapin nating reunion sa susunod na linggo? Hindi. Saka kahit sabihin nila, wala kaming balak na magpunta. Kayo-kayo na lang. Total parang kayo lang naman ang magkakapatid . Tama naman ako, hindi ba? Dahil kayong 3 lang naman ang nakapagtapos ng pag-aaral at kayo lang ang may magandang trabaho. Papupuntahin niyo kami? Para ano? Para lait-laitin? Pintasan? At ipamukha sa amin na mahirap lang kami? Makakaalis ka na, Roxanne. Kung nagtapos ka lang kasi sana ng pag-aaral, kuya, hindi sana ganyan ang buhay mo. Di sana'y pare-pareho tayong maginhawa ang buhay ngayon. Hindi mo na sana kailangang pang mag-ihaw hanggang hating gabi at magtiyaga sa barya-baryang kinikita mo dyan. Salamat na lang kayo sa akin. Dahil huminto ako sa pag-aaral para lamang makapagpatuloy kayo. Nagtrabaho ako para may maibigay ako kay mama. At baka nakakalimutan yung 3. Tumulong rin naman ako sa pag-aaral nyo . Isinakripisyo ko ang lahat para lamang makapagtapos kayo. Tapos ganito ang isusukli nyo sa akin? Ano bang klase kayong mga kapatid Saka kahit barya-barya lang ang kinikita namin sa pagtitinda, marangal itong trabaho at hindi kami nanlalamang ng kapwa. Umalis ka na nga, Roxanne. Baka mukha mo ang iihaw ko dito sa ihawan namin. Sumimangot naman si Roxanne at nagmadali na nga itong umalis sa harapan ng paninda nila. Huwag mo na lang pagpapapansinin at patulan ng mga kapatid mong matataas ang lipad. Hayaan mo't sasabit din sa puno ang mga yan at babagsak sa putikan. Pagbibiro ng kanyang asawa upang siya ay mapangiti. Pero sa kabilang banda ay may punto itong si Pasing. Dahil kung sino ang mataas ang lipad, ay mataas rin ang babagsakan. Salamat, kaya mahal na mahal kita . Kasi kahit na hindi ito yung pinangarap mong buhay, narito ka pa rin sa akin. Sinasamahan mo pa rin ako sa hirap at tinutulungan ako. Napakaswerte ko sa'yo, mahal. Oo naman, no. Asawa mo ako . Para saan pa ang ipinangako natin sa isa't isa noong araw ng kasal natin? Kung iiwan lang rin naman kita. Salamat talaga, mahal . Minalas man ako sa mga kapatid ko. Maswerte naman ako sa mga anak at sa asawa ko. Siyempre naman, no. Pamilya mo kami . At ang pamilya, dapat nagmamahalan, nagtutulungan, at nagdadamayan. Makalipas nga ang 1 linggo, ay nagtungo si Noel sa bahay ng mga magulang niya, na ngayon ay bahay na ng bunso nilang kapatid. Doon rin ginanap ang reunion ng mga kapatid niya, kasama ang mga asa-asawa ng mga ito, at pati na rin ang mga anak.
Ngunit siya ay mag-isa lamang na pumunta. Oh, narito pala ang kuya natin eh. Ang kuya natin ay street vendor lang. Akala ko ba hindi ka pupunta? Nakatingin naman ang dalawa pa niyang mga kapatid, maging ang mga asawa at mga anak ng mga ito. Hindi ako nagpunta rito para makiselebrate sa reunion nyo. Reunion to ng mga matataas ang tingin sa sarili, na porket nakapagtapos lang at may mga magagandang trabaho, akala mo hindi nagaling sa hirap. Ang gaganda nyo, ang gaganda ng mga alas na nasa katawan nyo, pero ang mga ugali nyo, napakapapangit. Pwede ba kuya? Kung nandito ka lang para sirain ng reunion natin, ay makakaalis ka na. Hindi ka namin kailangan dito. Mabilis na nag-init ang palibot ng kanyang mga mata at mabilis ring namuo ang kanyang mga luha. Masakit marinig ang salitang hindi siya kailangan ng mga ito. Samantalang noon ay siyang nilalapitan at hininga ng mga ito ng tulong, lalo na't kapag walang baon ng mga ito. Dahil siya lang sa kanilang 4 na magkakapatid ang may trabaho. Oo, alis ako. Hindi niyo na ako kailangang pang pagtabuyan. Sana'y maging masaya kayo sa mga pinagagagawa niyo. Ngunit kahit ganoon ang mga sinasabi niya sa kanyang mga kapatid at pangit ang mga ugali ng mga ito, ay mahal na mahal pa rin niya ang mga ito. Sa kanya kasi inihabili ng mga magulang nila ang kanyang mga kapatid. Pero ngayong hindi na siya kailangan ng mga ito, ay panahon na para mawala na siya ng pakialam sa kanyang mga kapatid. Total ay pare-pareho na silang pamilyado. Lumipas pa ang ilang buwan at taon. Nasa kolehiyo na ang dalawa niyang anak. Engineering ang kurso ng pangalawa niyang anak at ang kanyang panganay naman ay law. Masaya siya dahil ang isa sa kanyang mga anak ang tutupad ng kanyang pangarap. Pareho nilang hindi kasama ang dalawa nilang anak dahil sa Maynila nag-aaral ang mga ito at nagbo-boarding house na lamang doon. At ang kanilang bunso naman ay high school na. Tanging ito na lamang ang kasama nila. Mas lumalaki ang gastusin at pangangailangan nila. Kaya naman mas dinadagdagan nila ang kanilang paninda. Nagdoble kahit rin siya. Tricycle driver sa araw at tindero naman sa hapon. Kaya naman halos wala na talaga siyang pahinga. Pero ayos lamang iyon sa kanya. Dahil para sa kanyang mga anak ay gagawin niya ang lahat. Maibigay lamang sa mga ito ang nararapat na buhay. Naibenta na rin niya ang mga alaga nilang baboy at nagkautang-utang na rin siya sa mga lenti. Halos malubog na siya sa utang, pero kailanman ay hindi niya naisipang lumapit sa kanyang mga kapatid. Tay, mamamasada ka pa rin ba ngayong umaga? Wag na po, dito na lamang po kayo. Magpahinga ka naman po, Tay. Baka magkasakit ka naman yan eh. Total po ay Sabado naman po ngayon at ako na po ang bahalang tumulong kay nanay sa paggagayak at pagtitinda. Magpahinga ka po maghapon hanggang gabi. Ayos lang ako, anak. Malaki ang pangangailangan ng Kuya Norman at Kuya Harry mo sa Maynila. Kaya walang magpapahinga hanggat hindi kayo nakakapagtapos ng pag-aaral. Huwag mo kong alalahanin, anak. Mas malakas pa nga ako sa kalabaw eh. Hanggang gabi ako mamamasada. Kaya ikaw na muna ang sumama sa nanay mo sa pagtitindahan, anak. Pero Tay, kailangan mo ring magpahinga. Kayo ni nanay. Mas magkakasakit ako kapag wala akong ginagawa. Kaya wag mo na akong pigilan pa, anak. Okay po, Tay. Ang kulit mo po talaga. Pero salamat, Tay, ha? Kasi kahit mahirap lang tayo, ay masaya naman tayo at hindi nyo kami pinapabayaan. Napakaswerte po namin nila Kuya dahil kayo po ang naging mga magulang namin. Masaya rin kami ng nanay nyo dahil kayo ang mga anak namin. Hayaan nyo po, Tay. Kapag nakapagtapos po kami ng pag-aaral nila Kuya, hindi na po kayo magtatrabaho pa ni Nanay. Sa bahay na lamang kayo at kami naman na po ang mag-aalaga sa inyo. Pangako po yan. Ngumiti naman siya at inaplos ang mukha ni Mika. Napakasaya niya dahil napakababait ng kanyang mga anak. Hindi rin po kami kagaya kila tita na mapagmataas. Tama yan, anak, dahil ang mga mapagmataas na tao ay binababa ng Diyos. Pagkatapos nilang mag-usap, ay umalik na siya sa noon nito at nagpaalam ng mamamasada. Hanggang gabi nga siyang namasada. At mabuti na lamang at marami siyang naisakay ng mga pasahero, kaya maganda ang kita niya. May papadala na naman siya sa kanyang 2 anak na nasa Maynila. Hanggang sa maya-maya ay merong lumapit sa kanya at nang lingunin niya ito ay mabilis na nagbago ang mood niya. Oh Kuya, tricycle driver ka naman ngayon? Ay isa,
Puro rin kasi kayabangan ng pamilya mo. Alam niyo naman hindi niyo kakayanin na magpaaral ng 2 kolehiyo. Pinagsabay niyo pa? Paano kung magkasakit ka naman ha? Paano na? Sige na, may yabang din tong mga anak mo eh. Ikaw ang mayabang, Roxanne. Hindi mayabang ang mga anak ko. Porsigido lang talaga silang mag-aral at makapagtapos. Buti nga ang mga anak ko kahit mahirap lang ang buhay namin, hindi sila sumusuko. Akala mo ba hindi ko alam na yung panganay mong anak ay huminto na sa pag-aaral dahil mas inuuna ang barkada at pag-addict sa online games? Bago mo pa kaialaman ang buhay namin ng pamilya ko, unahin mo muna ang pamilya mo. Natameme naman ito at inarapan na lamang siya. Naturingan ka pa namang nurse, Roxanne, pero ganyan ang pag-uugali mo. Tumigil ka kuya. Alam kong hindi makakapagtapos ng pag-aaral ang mga anak mo dahil hindi nyo kakayanin. Law student at isang engineering? Tignan na lang natin kung hanggang saan ang yabang nyo. Sige, kung sakaling makapagtapos nga ang mga yan, pakasampal na lang ako ng diploma nila. Hindi lang diploma nila ang isasampal nila sa'yo, pati toga. Tinawanan na lamang siya nito at mabilis nang umalis sa harapan niya. Imbes na masaya siya, ay napalitan niyo ng inis. Hindi niya malaman kung ano ba ang kasalanan niya sa mga kapatid niya para gawin sa kanya ang mga bagay na ito at maliitin siya. Dahil wala ng pasahero, ay nagtungo na lamang siya sa pwesto nila para makatulong na lamang na magtinda. Pagdating niya roon, ay napakaraming bumibili. Kaya naman nag-apura siya at tumulong sa pag-iihaw. O teka, bakit ka pa dumaan dito? Umuwi ka na lang sana at nagpahinga. Kami nang bahala ni Mika dito. Hayaan niyong tulungan ko kayo, mahal. Kita mo nga ang dami niyong customer, kaya kailangan niyo ng tulong ni Super Tatay. Natawa naman ang mag-ina niya dahil sa huling sinabi niya. Totoo naman po talagang Super Tatay ka eh. Kayo po ni Nanay. Kasi para sa amin nila kuya, kayo po ang superhero namin. Tama na nga yan, anak. Kinikilig na ako rito eh. Nang maubos na nga ang mga bumili, ay lumapit sa kanya si Mika at bumulong ito sa kanya. Hindi nga. Totoo ba yan? Opo, Tay. Nagkabaranggayan nga sila kanina eh. Mantakin mo, 14 anyos pa lamang si Patricia. Tapos yung nakabuntis sa kanya ay 21 at kolehiyo. Grabe rin itong si Marisa na mapanglahit sa atin eh. Kita mo itong anak niya? Nabuntis na minor de edad pa lamang. Grabe nga po sila, Tay, kung late-late nila tayo. Dahil ganito lamang po ang hanap buhay natin. Pero kita mo naman, hindi tayo nagkakaproblema na gaya ng problema nila. Ang tawag dyan, anak, ay karma. Tama ka, Nay. Pero naawa ko kay Patricia. Wala naman siyang kasalanan sa atin. Kung hindi yung mama lamang niya, hindi ako masaya sa nangyari sa kanya. Minsan kasi, anak, dumadapo yung karma eh. Nakakaawa naman talaga si Patricia. Pero wala tayong magagawa. Saka yun rin naman ang pinili niya kaysa mag-aral ng mabuti. Nako, kaya ikaw anak ha, wag na wag ka munang magbo-boyfriend ha. Siyempre naman po, Nay, magtatapos po muna ako ng pag-aaral at magtatrabaho bago po ako mag-boyfriend. Saka yun din po ang usapan namin nila kuya. Kaya nga wala pa rin po silang mga girlfriend eh. Kasi study first daw po. Nako, anak ko nga talaga kayo. Sad naman ni Noel. Lumipas pa ang ilang mga buwan at nabalitaan na lamang nila na nalulong na pala sa ipinagbabawal na gamot ang panganay na anak na Roxanne at kinakailangan itong dalhin sa rehabilitation center. Dahil doon, ay nalugmok sa kalungkutan si Roxanne at hiyang-hiya ito sa mga nakakaalam ng nangyari. Wala rin itong mukhang maiharap sa kanya dahil sa panlalait nito noon. Ngunit kahit hindi niya ito kasundo, ay hangad niya pa rin naman na maging maayos na ulit ang buhay ng mga ito at gumaling na ang kanyang pamangkin. Hanggang sumapit nga ang araw ng pagtatapos ng panganay niyang anak na si Norman. Abot langit nga ang saya na kanyang nararamdaman. Dahil nagbunga na ang lahat ng paghihirap niya, mapagtapos niya lamang ito ng pag-aaral. Lahat sila ay naroroon at sinasaksihan ng pagtatapos ni Norman. Hindi niya akalain na dahil sa pamamasada at pagtitinda ng street foods, ay magkakaroon na sila ng abogado. Tay, para po sa inyo ni Nanay ang laban kong ito. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi po ako makakapagtapos ng pag-aaral. Iginapang niyo po ang pag-aaral naming 3. Next year ay sa hari naman na po ang gagraduate. Sobrang saya ko, anak. Proud na proud kami sa iyo ng nanay mo. Hindi mo kami binigo. Lahat kayong magkakapatid ay hindi kami binigo.
Sinusuklian lamang po namin ang pagsasakripisyo nyo para sa aming magkakapatid, Tay. Mahal na mahal po namin kayo ni Nanay. At ngayong nakapagtapos na po ako, simula na po ng pagginhawa ng buhay natin. Ako na rin po ang magpapaaral kay Mika sa kolehiyo. Thank you, Kuya. Attorney Norman Enriquez. Wow, bagay na bagay ah. Attorney Norman ka agad? Pero tama ka, bunso. Bagay nga. Napangiti na lamang siya sa biruan ng mga anak niya. Sa bahay na lamang sila naghanda upang makapag-imbita rin ng kanilang mga kapitbahay. Pag-uwi nila, ay nakatanggap ng papuri si Norman sa mga kapitbahay at kaibigan nila at masayang sumalubong ang mga ito sa kanila. Napakasaya nga nila at napansin ni Noel na nakatalaw mula sa labas ng bahay nila si Roxanne. Lumabas nga siya upang puntahan ito. Oh, anong ginagawa mo riyan? Halika, pasok ka na sa loob at kumain na tayo. Teka, ikaw lang bang nariyan? Ang mga pamangkin ko hindi ba pupunta? Inihanda ko na tong mukha ko para masampal ng diploma ni Norman, Kuya. Kuya, sorry. Sorry talaga. Masyado akong naging masamang kapatid. Naging matapobre ko at wala akong ginawa kung hindi ang hamakin at malitin ang trabaho mo. Pero ikaw pa itong nakapagpatapos ng anak. Sa susunod na taon ay si Hari naman. Nakakamangha ka, Kuya. Kapatid ko talaga oh. Wala yun. Nakalipas na yun eh. Ang importante, natuto kang humingi ng tawad. Balibalik na rin man ang mundo eh, magkakapatid pa rin tayo. Isa lang ang pinagmulan natin. Tawagin mo na sila Marisa at Annalyn. Sabihin mo ay pumarito na sila. Iniimbitahan ka mo sila ni Norman. Nagulat naman siya nang bigla itong yumakap sa kanya ng maigpit at paulit-ulit na humingi ng tawad. Kumante rin naman siya ng yakap dito at hinalikan niya ito sa noo. Paglingon nga nila sa pamilya niya, ay nakatingin pala ang mga ito kung kaya't nakaramdam ng pagkailang si Roxanne. Pero mahigpit niya itong hinawakan sa kamay at inaya na sa loob ng bahay. At kahit hindi naging maganda ang naging ugali ng kapatid niya, ay mainit pa rin itong tinanggap ng asawa at mga anak niya. Inimbitahan rin niya ang dalawa pa niyang mga kapatid, ngunit hindi nagpunta ang mga ito sa kadahilan ng nahihiya raw ang mga ito sa kanila. Kaya naman nang matapos ang selebrasyon, ay nagtungo siya sa bahay ni Marisa. Ipinagbukod niya ito ng mga handa at ibinigay niya ito. Nagpasalamat naman sa kanya si Marisa, ngunit hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Hindi na tayo bumabata, Marisa. Tumatanda na tayo. Hanggang kailan ba tayo ganito? Sana'y magkaayos-ayos na tayo. Manumbalik yung dati nating samahan. Yung tipong walang inggitan at sakitan. Bakit pa ang bait-bait mo, Kuya? Bakit ba kahit ang sama-sama namin sa'yo, sa inyo ng pamilya mo, ay nariyan ka pa rin para sa amin ni na Ate Roxanne at Annalyn? Siyempre dahil mga kapatid ko kayo at kuya niyo ko. Kahit hindi naging maayos ang relasyon nating magkakapatid mula noong magkaroon tayo ng sarili-sariling pamilya, ay mahal na mahal ko pa rin kayo. Patawad, Kuya. Patawad talaga. Babawi ako sa'yo. Babawi talaga ako. Umiiyak nitong sambit at mabilis naman niyang hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Gaya ng sinabi ko kay Roxanne, matagal ko na kayong napatawad. Niyakap nga niya ito ng mahigpit at gumanti rin ito ng yakap sa kanya. Kapwa-luhaan ang kanilang mga mata at sabay ring natawa sa huli. Maiwan na muna kita ha. Pupunta rin kasi ako kay Annalyn eh. May dala rin akong pagkain para sa kanila. Sige, Kuya. Mag-ingat ka ha. Salamat ulit. Sunod ngang nagtungo si Noel sa bunso nilang kapatid na si Annalyn. Kagaya ni Roxanne at Marisa, ay humingi rin ito ng tawad sa kanya. Nagkaiyakan na rin silang dalawa. Hanggang sa nagsat muli ng reunion si Roxanne. Ngunit sa pagkakataong ito, ay kasama na siya rito. Buwan na silang 4 na magkakapatid. At kasama rin ang kanyang mga anak at asawa. Nabalot ng masayang tawanan at kwentuhan ang dati nilang bahay. Wala na siyang mahihiling pa dahil nagkaayos na silang magkakapatid at sinusuportahan ng bawat isa. Akala ko talaga, hindi na tayo magkakasama-sama pang muli ng ganito. Yung masaya at nagkakasundo. Nagbago kasi tayong lahat eh. Kami lang naman yung nagbago, Kuya eh. Pero ikaw, hindi ka nagbago. Napakabait mo pa rin sa amin kahit naging bruha kami sa'yo. Napakaswerte naming 3 dahil may kuya kami na gaya mo. Kalimutan na natin ang mga nangyari noon.
Magsimula tayong muli, yung kumpleto tayo at masaya lang palagi. Lumipas pa ang ilang mga taon. Nakapagtapos na nga rin ng pag-aaral ang kanyang dalawang mga anak na sina Harry at Mika. At pare-pareho nang may mga trabaho ang mga ito. Isang abogado, isang engineer, at isang doktora. Isa na sila ngayon sa pinakamayamang pamilya sa kanilang lugar. Ngunit kahit ganoon man, ay hindi pa rin sila nakakalimot sa kanilang pinagmulan. Naging takbuhan na rin sila ng mga kapuspalad at lahat ng mga humingi ng tulong sa kanila ay hindi nila tinatanggihan. Nagdodonate rin sila sa mga eskwelahan ng mga kinakailangan ng mga estudyante. At tuwing may kalamidad, ay tumutulong rin sila. Nagbibigay sila ng mga relief goods lalo na sa mga nasalanta ng bagyo. Nanggagamot rin ng libre itong si Mika sa mga taong walang pambayad sa ospital. Kaya naman labis ang pasasalamat ng mga tao sa kanilang pamilya. Sa kwentong ito, ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang pagpapatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng mali at mga kasalanan. Walang may dudulot na maganda ang paghihiganti. Makakatulong lamang ito para mas lalong magpasiklab ng galit sa isa't isa. Palagi nating pairali ng pagpapatawad sa ating mga puso. Nang sa gayon ay mabuhay tayo ng may kapayapaan. Kayo kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.